Kinestyon ng ilang senador kung ang reclamation sa Manila Bay ang dahilan ng pagbaha malapit sa Senado nang manalasa ang habagat na pinalakas ng bagyong Karina. May nalaman din ang Senado sa mahigit 5,000 flood control projects na ipinagmalaki ng gobyerno. Nakatutok si Mav Gonzalez. Hindi sinanto ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina maging kalsada sa tapat ng Senado sa Pasay City. Unang pagkakataon lang nangyari yan. Kaya tanong ng mga senador sa pagdinig kanina, totoo ba? Binarahan nga ba ang daluyan ng tubig palabas ng Manila Bay? Reclamation ba ang dahilan ng pagbabaha? Kanya-kanyang turuan, kanya-kanyang hugas kamay. Dahil nga walang master plan. Ano bang gusto nyong mangyari dito? Gusto nyo bang magbuo tayo ng bagong ahensya? Walang sagot ang mga ahensya kung bumaha nga ba dahil sa reclamation. Ongoing pa kasi ang pag-aaral dito, lalo na pag may extreme events gaya ng bagyo na tumatama sa Manila Bay. Pero ayon sa DENR, may epekto talaga ang reclamation sa daloy ng tubig sa Manila Bay. Reclamation projects will slow down the flow of water and will change the circulation and retention of pollutants and organic materials that are already in the bay. This does not include yet what will be coming from the inland. I foresee flooding caused by reclamation projects. So isama na rin po natin sa master plan yung mga nire-reclaim ngayon dito sa Manila Bay. Unang inireport ni Senate President Cheese Escudero na kabilang sa nagpabaha ang kawalan ng gasolina ng pumping station malapit sa Senado. Pero pag-amin ng DPWH, may sira rin ang pumping station. Lumabas din sa pagdinig na mahigit 5,000 flood control projects na ipinagmalaking natapos na ng gobyerno, tagpi-tagping maliliit na proyekto pala. Ito yung immediate projects, engineering interventions all over the country na hindi ho kasama doon sa master plan. Ito yung standalone projects to provide immediate relief to low-lying areas. At ngayong 2024, walang pondo para sa malalaking flood control projects. Sa 2024 NEP, tinanggal, siniro ang lahat ng foreign assisted projects na malakihan, higit sa lahat sa flood control. Tama po ba? Tama po. At nasa unprogrammed fund na lamang ng 2024 GAA itong mga flood control na may utang nakatapat sa ibang bansa. Tama po ba? Tama po, Your Honor. And it was the same situation in 2023. In 2023. 2 taon na rin walang pondo ang DPWH para sa dagdag na equipment para sa dredging o yung pag-aalis ng naiipong putik sa mga ilog para mapalalim. And this is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The riverbeds have become very shallow to a point that any downpour na tinatawag natin, mag-overflow po yung riverbanks. Sinita rin ng mga senador na wala pa ring iisang national master plan para tugunan ng baha na ayon sa DPWH ay ina-update na. Pero yung ibang master plan dyan, panahon pa ng ama ko, pero wala naman tayong napala kundi yung Dolomite Beach, hindi po ba? Kaya itatanong ko, saan inilalaan ang bilyong-bilyong pera kapag walang master plan? Meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. So, kaya nga parang lumalabas, paulit-ulit ho yung plano kasi tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng plano. Pagtitiyak ng DPWH, ang 20-year flood control master plan sa Metro Manila na ginawa noong 2013 ay itinutuloy kahit nakatatlong administrasyon na. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.